So yung mga pangat, magandang umangat tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras di man to napapanood. Yo, di ba nandito tayo mga pangat sa kakaibang metro station, no? So yung mga pangat, tayo mga pangat sa Gold Souk. Yan, Gold Souk Metro Station. Yan, lalabas tayo mga pangat. Saan tayo dapat na exit talaga? Ayan, exit to. Ay pupunta kami ni Prinsesa rito, samahan nyo lang kami. Diba? Para Borgio Manila style, ha? Busy mga pangat, mayroon siyang pupuntahan eh. Pero, ay papasok pala siya ngayon mga pangat, pero bago yun, pupunta muna kami rito dahil meron kaming gagawin. Ay siya lang pala, sinamahan ko lang. Nagpasama eh. Time check nga pala tayo muna mga pangat. Yun. 10:32 na ng umaga. Ang pasok niya mga pangat alas 12. Pero malapit na yung pinapasukan niya rito eh. Kaya okay lang. Let's go. Doon sa kabila. Ang bahagi nito mga pangat ay opposite side kung saan tayo madalas na dumadaan sa tuwing pupunta tayo dito sa Gold Souk na malapit naman sa river at may mga bangkang sakayan papuntang Old Souk. Kahit tinapay, nagugutom talaga ako. Mamaya pag nakano ka na. Siya nga pala mga pangat, magkaiba ang Old Souk sa Gold Souk. Gold Souk, bintahan ng mga ginto. Pero tayo bibili. Titingin lang tayo. Ganda na. Baka sa Audrey pa. You know? So yung mga pangat, may nag-comment nga pala na si Madam Maria Teresa Sabala. Shoutout mo sa inyo. Sabi niya mga pangat, kamukha mo sir, kasing kulit mo rin. Yata. Hindi ko lang alam kung sinikamo ako dun eh. Tatanong ka pa. Si Ralph ang kamukha mo. Dahil si Robert, singkit yun eh. Mga pangat, yung anak kong pangalawa, sa side ng nanay ko yun. Kawig nga namin yun. Side ng nanay ko. Yung bunso naman namin, kamukha talaga yun ng natin, misis. May bahay natin. Ito mix to eh, mix. Yes. Halo-halo. Hindi kawig yun mga pangat. Ay lolo sa side ko. Yan, kasi yung tatay ko may lahi silang Kastila. Diba? Ito tayo mga pa sa Gold Souk. Yan o, dito pa tayo. Tapos paikot tayo ito pag anak. No? Pag ano yata tayo sa loob. Hindi ko lang alam kung anong kung anong street. Pagka tapos ng Banyas, Gold Souk na metro station. Yan. Nandito tayo mga pangat. Wala tayo sa Banyas. Diretso natin yon. At mamaya mga pangat, pagkatapos itong transaction namin, yung transaction talaga, ututang dila tayo. Ba? Kami lang, ututang dila kami. Nung mapaangat. Sabi niya, ha? Ututang dila. Mamaya na, gawin mo natin yung transaction mo. Ano oras na kasi? Mabilis na lang yun. Pag nag-11 yan, delikado na ako. Kaya mga palinto. Uy! Marahil may mga nagtataka at nagtatanong kung bakit kami nandito. Alam niyo ba mga pangat kung bakit? Ganito lang yan. Kapag may sinuksok, may marudukot. Alam niyo na siguro kung ano ibig sabihin ko, di ba? Kaya sa oras ng pangangailangan, dukutin na ang dating isinuksok mo lang. Ganito yun. Diba? Na ito yung mga pangat sa Gate 2 ng Gold Souk. Yan. Pangilang beses na tayo nakakabalik dito, no? Ito pag namamasyal tayo, pag gumagala, pag tumitingin-tingin, yung gusto mong magtingin-tingin ba? Kasi minsan mga pangat maganda ring investment tong gold eh, no? Kasi tumataas yan eh. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, tumataas yan. Ganito siya mga pag umaga. Dito yung laki, banda, di ba? Yung pupunta tayo. Tanda mo ba? Hindi mo tanda, no? Ano yun, parang... Mga Indiano tayo. Yan, dyan yun. Sa mga pa, dito man tayo. Lumipat tayo kasi medyo hindi nagkasundo doon kaya na yung transaction eh. Tama na yung si Prinsesa, mabilis magbago ang isip niya pagka ayaw niya. Habang hinihantay natin si Prinsesa. Gusto lang tong sagutin yung ating katanungan ng ating subscribers na si NSW 5 San Juan. Yan. Sabi niya, hindi ko na-comment si Sir Rogen, paano pa natuto si Prinsesa niyo gumamit ng transpo or travel? Siya lang ba mag-isa tumuklas? Originalan niyo po siya? Na-curious lang po ako. Tatapos lang isang vlog na umalis pabas. Yan. Anong ulam mamaya? Sisda lang. Ikaw ba, no?
So yun nak, habang naglalakad tayo, sagot ko muna ang tanong ha. Ah. Yun nga, yung tinatanong niya kung ano, paano ka natuto dito sa transportation. Actually mga pangat, sagutin ko muna yung sa part ko bago siya sasagot, no? Noong una, usually, pag bago ka, siyempre, ikot-ikot mo lang siguro dito sa lugar namin, doon sa Dera, no? Sa lugar natin sa Dera. Ikot-ikot yung pamilihan, kung saan Alam hindi nyo. teka lang muna. Kung saan kakain, ganun. Pero eventually kasi, siguro 1 week ka lang sa Dubai, nanak, no? Noong mga panahon na yun, 2 weeks. So, napunta na siya agad ng Ajman, no? Kasi sinundo siya mga pangat nung nag-hire sa kanya doon sa Ajman. Nakakilala niya rin. Friend din ng family ni Mrs. Parang ganun. Kaya, from Dubai, kinuha siya by sasakyan, kotse. Sinundo siya. Pagdating doon na siya sa Ajman. Kaya hindi ko siya masyado naipasyal sa Dubai nung mga panahon na yon. Diba? Wala nagturo sa akin, Google. Doon ako nakadepende. Kasi doon mo na makikita kung ano sasakyan mo eh. Di ba nakakugulat ka lang ngayon pa, di ba? Kung pupunta-punta ako kung saan. Eh, hindi ko na tinatanong sa kanya, titignan ko sa Google. Makikita mo kasi doon kung anong mga sasakyan mo. Red line or green line. Anong ihintuan mo? Kung sasakay ka ba ng bus or maglalakad ka lang? Yun ako. Pag kunyari, ito yung pupuntahan ko, na-search ko lang, tapos alam ko na kung paano papupuntahan. Kasi makikita mo sa Google kung anong mga sasakyan mo. Pag ihintuan mo, ganun. Kaya hindi ka maliligaw. Diba? So by Google. So yun mga kapat, nagutom si Prinsesa. Kain muna bago pumasok. Para tawid egg lang syempre, no? Paborito ng bayan. Hindi na kami kakain dito. Instead na dito na kami kakain. Kasi nga nagmamadali na si Prinsesa, 12:30 yung pasok niya, mga pangat, anong oras na? 11:14 na mga pangat, isang oras na lang. So lima na station magmula dito sa Goldsuk Metro Station. Kaya lang, at magbabas pa siya papasok, 30 minutes yun. Kapag nalit pa siya ng another yun na hintay interval yun, mga 10 minutes ulit ka maghahantay. Hindi matagal, di ba? Kaya kailangan maabutan niya yung bus pagbaba niya ng metro station. Makulimlim yung panahon ngayon mga pangat, no? Hindi malamig, hindi mainit, sakto lang. Tara, bilisan natin nak, para pagpasok may hindi ka hahangus-hangus. Meron kasi mga pangat, pagpapasok ka ng late, hahangus-hangus ka eh. Alam mo yung parang hindi ka komportable kasi nga pawis ka pa. Basta maano yung pakiramdam. Hindi maganda sa pakiramdam pag na-late ka. Kung paminsan-minsan lang problema, pero pag madalas mahirap yun. Pat na ito, dito ka, nako. Ano ba, Algubay ba? Dito ka, Odmeta. Dito ka sa kabila. Diyan ka na? Ha? Sige na. Naalala ko lang mga pangat ng mga panahong nag-aaral pa si Prinsesa na hinatid natin mula kinder hanggang elementarya. Ngayon, ang sarap lang isipin, hinatid mo na siya para lumaban sa buhay. Baba ka dyan. Sige na. Dito naman tayo sa kabila kasi papunta tayo ng atin, no? Ayun sa din. Dito tayo mga pang sa Goldsuk eh. Doon tayo. Dito lang pa tayo ano. Pero baba tayo mga pangat ng ano, ang Banyas. Doon tayo mag-ututang dila kasi may mga upuan doon eh. Dito kasi medyo walang upuan eh. Kaya doon tayo sa Banyas. Let's go! Hanap ka ng mga ispa natin mga pangat. Hop! Pero mga pangat, bakit tayo mag-ututang dila? Chay muna tayo, chay. Hop! Kap. Siya nga pala mga pangat. Next week mga pangat, Ramadan na. I think 28 yata, February 28. I-start na ng Ramadan hanggang March yun mga pangat. Umpisa na naman mga pangat na mga hindi ka pwedeng kumain sa labas, mga ganon. No, sa mga bago dyan, no? Hindi ka pwedeng kumain sa labas, bawal habang naglalakad. Yung ginagawa natin kanina, yung kumakain tayo ng parato with egg, bawal yun pag Ramadan na. So next week, no, Ramadan na yun. Arat mo tayo siya mga pangat. Siya nga pala mga pat, sa mga nagtatanong, no, mga pangat, kagaya ni Reynaldo Puno, shoutout sa inyo. Sabi niya, ano ang tawag sa pera sa Dubai at magkano palitan sa peso natin? Yun mga pangat. So sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga bago lang sa channel natin, no, mga pangat, ang pera sa UAE is The Dirham AED is official currency of Dubai, as well as the UAE's 6 other emirates.
dirham, no? Dirhamo ang tawag sa pera dito mga pangat, AAD, no? Tapos ang palitan sa atin sa Pilipinas mga pangat ng 1 dirham equivalent to 15, pero depende mga pangat, bumabayan hanggang 13 pesos. Yun, yung palitan mga pangat. Actually nabanggit ko rin sa mga previous vlog natin, sa mga noon pa last year na vlog natin, na i-content ko na yon. Siyempre may mga bago sa channel natin, kaya kahit paulit-ulit babanggitin natin mga pangat. Yun, sa mga hindi nakakalam at sa mga bago yun sa Pilipinas at sa buong mundo, mga Pilipino na hindi nakakalam kung anong tawag sa pera sa Dubai o sa UAE, dirhamo. Yun, inuulit ko, dirhamo. At ang palitan mga pangat, inuulit ko ulit, 13 dirhams to 15 dirhams. Yun, sana maliwanag. Let's go, let's go. So yung mga pangat, napapesto na tayo rito. Yung sa park mga pangat, ang dami nakaupo. Ito yung mga peso, daming tao. Actually habang nilakad natin kasi naghanap ko ng peso mga pangat. At habang ngayon tayo sa tabi ng kalsada, medyo maingay yung sasakyan mga pangat, pasensya na. Pero sana naririnig yung boses ko. Yun lang. Tuloy tayo sa ating utang dila. Ito mga pangat, nagustuhan ko yung kanyang comment yan. Kapangs the vlogger, parang kapangat ha. Ingat lagi kabayan sa pagbabalik sa Dubai. Sana lumaki ng channel mo para kung sakali kumita na mas higit pa sa sahod mo sa Dubai, makauwi ka. Consistent lang ang susi. Yun. Next time, shoutout mo naman idol sa Kapangs TV. Yun, shoutout sa'yo syempre. Dating nasa Dubai din, umuwi ng Pinas para maging vlogger. Salamat and God bless. Yun. So yung mga pangat ko tatanungin yung mga pangat, bukod kay Lord bukod sa presensya ni Lord at bukod sa mga salita ng Diyos, why I'm do vlogging? Bilang isang OFW, isa lang ito mga pangat sa libangan natin, no? Para malabanan natin homesick, no, mga pangat. At saka isa rin to sa naisip kong dahilan para siyempre maiwas tayo dun sa mga makamundong bagay ng mga pangat. Dahil malayo nga tayo sa pamilya natin sa Pilipinas, malayo tayo sa kamag-anak sa Pilipinas, no, ang tao kasi mga pangat, walang pinagkakabisihan mga pangat. Maraming mga bagay na pumapasok sa utak niyan, lalo na pag mag-isa ka lang. Lalo na kung isa tayong weak o mahina yung ating spiritual life, doon pumapasok ang mga pangat, yung kaaway, no, sa isip natin. So mas madali tayong mapapasok ng kaaway. Kaya ang pag-vlog, maganda siyang libangan, maganda siyang pampalipas ng oras, at hindi lang mga pampalipas ng oras, siyempre nakakapagbigay tayo ng mga informative sa mga kababayan sa buong mundo, no. Magiging hypocrite ako sa inyo mga pangat kapag sinabi kong ayaw kong kumita rito sa pag-vlog, no, kasi mga pangat, ang pag-vlog is hindi siya madali. Hindi siya madali mga pangat in terms of consistency, no, mga pangat, kasi pag sinabi mong consistency, para kang nangungupahan ng bahay mga pangat, nakakatapos mo lang magbayad, magbabayad ka na naman next month. Yung mga pangat, kung napansin nyo mga, kung nag-vacation tayo, no, every 2 days ako nag-upload kasi nga may nag-edit sa atin. Dito naman mga pa sa UAE, madalas every 3 days, pero umaabot din minsan tayo ng 5 days, 6 days, depende mga pangat kung busy tayo or talagang pagod tayo mga pangat. So bakit ko nasabi yung mga pangat yung pag-upload no, every 2 days o every 3 days? Kasi mga pangat, hindi na natapos yun sa pag-upload lang, or hindi yun natatapos sa paggawa ng video ng isang beses. So gaya mga pangat, ang ginagawa natin mga pangat, nag-shoot tayo, di ba? So pagkatapos ito mga pangat, siyempre i-edit ko to and then i-upload. Pero mga pangat, habang nag-edit tayo, is gumagawa rin tayo ng mga pangat ng video, no? Nag-shoot pa tayo mga pangat, kumbaga hindi lang tayo nag-edit. For example mga pangat, nag-shoot tayo ngayon mga pangat. So habang nag-edit ako mga pangat, kailangan may mag-edit akong video. Kasi mga pangat, after 3 days i-upload ko na itong video na to. Yung ginawa ko namang video habang nag-edit ako, ayun mga pangat naman ang i-edit ko pagka-upload ko nitong video na to. Nag-edit yung mga pangat. So ayun yung consistency na sinasabi niya mga pangat, no, hindi siya biro. Kung natanong niyo mga pangat kung sahod ang magiging hipokrito ako sa inyo mga pangat kung hindi ko gusto. Pero mga pangat, sa tagal kong pag-vlog, ilang taon na rin, kung sahod sa sahod lang mga pangat, wala pa tayong ganun mga pangat. Kasi ang kinikita natin mga pangat is $30-$20 per month, no? Bago natin makuha yung $100, umabot siya ng 3 to 4 months. Magkano yung $100 mga pangat is 5,000 pesos sa Pilipinas. Yung 5,000 pesos na yung mga pangat, i-divide mo yung mga pangat sa 4, yun lang mga pangat yung income natin every month. So magkano yun? Magkano lang yun kung ikukumpara mga pangat natin sa effort na ginagawa natin sa pag-vlog. So hindi siya enough o hindi siya worth it mga pangat. Pero bakit ako nagpapatuloy? No, because passion ko talaga. Masaya talaga ako mga pangat. At hindi ako mapakali pag wala akong content, pag wala akong nagagawang video, pag hindi nakakapag-shoot, hindi ako mapakali mga pangat. Yun. Para naging hobby mo na rin siya mga pangat. Yun talaga. So pero siyempre mga pangat, hanggang din natin kumita mga pangat sa pag-vlog na to, no?
At syempre sana mangyari. I hope na mangyari yung binabanggit niya na maging equal ba mga pangat yung effort natin at dun sa income natin dito kay YouTube. Yun lang mga pangat, syempre sa-supportan nyo rin mga pangat at syempre magawa natin itong mga pat at makuha natin itong makamit natin yung ganung klaseng level ng mga pangat. No? Syempre mga pat, maraming salamat pa rin yan sa inyong suporta. So yung mga pangat, uwi mo tayo, tumawag si Prinsesa mga pangat dahil may pinapagawa sa atin. Kaya kailangan natin umuwi na. So gusto pa natin sana magtagal dito eh. Kaya lang nakalimutan daw siya. So yun, let's go, uwi mo tayo. At syempre mga pangat, kung umabot ko sa punto ng video ito, maraming salamat sa panonood. And syempre don't forget to like and subscribe. At maraming salamat sa mga sumusupport sa buong mundo. Shoutout sa inyo lahat dyan. Syempre mga pangat, think positive lang, good vibes, God bless you all.